Sa buwang ito ay buwan ng Rosaryo, ang buwan kung saan ang belo sa pagitan ng langit at lupa ay nagiging mas manipis. Ito ang panahon kung kailan ang mga panalangin ay may mas malaking lakas. Pero gayon din kung kailan ang mga espiritual na atake ay mas matindi. At sa eksaktong sandaling ito, habang pinapanood mo ang video na ito, may tatlong bagay na ginagawa mo. Siguro ngayon pa lang, naganap na humaharang sa daloy ng kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa buhay mo. Si Padre Pio, ang santo ng mga stigmata, yung nagdala ng mga sugat ni Kristo ng mahigit 40 taon, yung may kakayahang magbasa ng mga kaluluwa at nakakakita ng pisikal sa personifikasyon ng kasamaan. Siya ay naghayag ng isang bagay na gustong itago ng karamihan sa mga relihiyoso. Isang bagay na sobrang tiyak, sobrang praktikal, na kapag nalaman mo, babalik tanaw ka at maiintindihan mo lahat. Napansin mo na ba na nagsisikap kang magtrabaho ng mabuti, pero ang pera ay nadudurusa sa mga kamay mo na parang tubig? May mga gastusin na bigla ang lumalabas palagi kapag malapit ka ng makapag-ipon ng kaunti. Nakakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa tuwing magbabayad ka ng bayarin. Natatakot kang buksan ang bank statement kahit na onestong nagtatrabaho ka. Parang may hindi nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng kasaganaan. Nakikita mo ang mga tao sa paligid mo na umuunlad habang ikaw nakaliligtas lang. Nangako ka na, nanalangin ka na, nagayuno ka na, pero walang nagbabago sa buhay mo pang pinansyal. At kung sasabihin ko sa iyo na ang problema ay hindi kakulangan ng pananampalataya, hindi kakulangan ng trabaho, hindi rin kakulangan ng biyaya ng Diyos, at kung ihahayag ko sa iyo na may tatlong ugali na tiyak, tatlong bagay na paulit-ulit mong ginagawa nang hindi mo alam na isinasara ang mga pintuan ng langit sa iyong pananalapi. Sinabi ni Padre Pio ang isang bagay na sinubukan ng simbahan na pakikalmahan ng maraming dekada. Ang masama ay may mas malaking interes sa pagwasak sa isang tao ng pinansyal kaysa espiritual. Dahil ang isang tao na walang yaman ay isang tao na walang kapangyarihan, walang kapayapaan, walang kakayahang maglingkod ng buo sa Diyos. Ang mensaheng ito ay para sa lahat, hindi para sa mga gustong shortcut, hindi para sa mga naghahanap ng magic formula. Ang video na ito ay para sa'yo na pagod na sa pakikipaglaban mag-isa, para sa'yo na nagtatrabaho ng may dignidad pero nabubuhay sa kakapusan, para sa'yo na nararamdamang may hindi nakikitang bagay na sumisira sa iyong pananalapi. Sa mga susunod na minuto, ihahayag ko sa iyo ang tatlong bagay na kinilala ni Padre Pio bilang mga pintuan na bukas para sa pagkasira pinansyal. Ang una ay halata, pero siguro ginagawa mo ito ngayon. Ang pangalawa ay banayad at hindi mo maisip ang pinsalang dulot nito. At ang pangatlo ay babaliktarin lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pera at pananampalataya. At sa huli, iniwan ng santo ang isang protokol, isang ritual ng 7 araw na nagsara ng mga pintuang ito sa buhay ng libo-libong tao. Mga taong ngayon ay nagsusulat sa akin na may luha sa mga mata na nagsasabi kung paano ganap na nagbago ang kanilang buhay pinansyal. Pero kailangan kitang bigyan ng babala. Kung malaman mo ang tatlong ito at walang gagawin, ang harang ay lalong tatindi dahil ngayon alam mo na, at ang kaalaman ng walang aksyon ay bukas na pintuan para sa paghatol. Handa ka na ba? Kaya huminga ng malalim. Dahil ang buhay mo pang pinansyal ay malapit nang magkaroon ng saysay sa unang pagkakataon. Hayaan mo akong ikwento sa iyo kung sino si Padre Pio, hindi ang bersyon sa mga santo at novena. Ang totoo na Padre Pio. Noong 1918, habang nagdarasal mag-isa sa koro ng simbahan, lumitaw si Kristo sa kanya hindi sa kaluwalhatian, kundi nakapako sa krus. At mula sa mga braso, paa at tagiliran ni Jesus, lumabas ang mga sinag ng liwanag na tumusok sa katawan ng batang pari. Sumigaw siya sa sakit, nawalan ng malay, at nang magising, dumudugo ang mga sugat na hindi kailanman gumaling sa loob ng 50 taon.
50 taon na dumudugo ang mga sugat ni Kristo. Pero ito ang kaunting alam. Si Padre Pio ay hindi lamang tumatanggap ng mga pangitain mula kay Jesus. Nakikita niya ang masama ng pisikal, araw-araw. Inaatake siya nito sa gabi, kinakaladkad mula sa kama, pinaghahampas. Naririnig ng ibang mga prayle ang mga sigaw, naririnig ang mga tunog ng labanan. Pero si Pio lang ang nakakakita sa mga kaaway. At alam mo ba kung ano ang madalas niyang naririnig mula sa personifikasyon ng masama habang inaatake? Hindi mo sila matutulungan, mamamatay sila sa kahirapan, walang kwenta ang mga panalangin mo. Kami ang nagkokontrol sa pera, kami ang nagkokontrol sa mundo. Si Padre Pio ay gumugol ng 50 taon na nakikipaglaban laban sa mga nilalang na ito na sinusubukang kumbinsihin siya na ang kasaganaan at kabanalan ay hindi maaaring magsama. At natuklasan niya ang isang bagay na nagbago ng espiritual na buhay ng milyon-milyon. Ang kaaway ay hindi lamang gustong kunin ang kaluluwa mo. Gusto niya ang iyong kasarilian, at ang pinaka-epektibong paraan upang nakawin ang kasarilian ay sa pamamagitan ng patuloy na kahirapan pinansyal. Hindi aksidente na narito ka ngayon, hindi swerte, hindi algorithm. Nasa Kwaresma tayo, ang 40 araw kung saan ang belo sa pagitan ng espiritual at natural ay nagiging mas manipis. Ito ang panahon kung kailan ang mga panalangin ay mas naririnig, pero gayon din kung kailan ang mga atake ay mas matindi. At narito ka dahil dumating na ang iyong oras upang sirain ang hadlang na naghihiwalay sa iyo sa kasaganaang ipinangako ng Diyos. Dahil tingnan mo, hindi ipinangako ng Diyos ang kahirapan sa kanyang mga anak. Tingnan mo ang nakasulat sa Deuteronomio 8:18. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos dahil siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang makakuha ng kayamanan. Lakas upang makakuha ng kayamanan. Hindi lakas upang makaligtas lang, hindi lakas upang magpalimos, lakas upang makakuha. Kaya bakit wala ka nito? Bakit nagsisikap ka ng husto at kaunti lang ang mayroon? Bakit parang may butas sa bulsa mo, isang sumpa sa iyong pananalapi? Sinabi ni Padre Pio, karamihan sa mga tao na nabubuhay sa kakapusan ay hindi sinumpa. Sila ay nagpapanatili lang ng mga pintuan na bukas na dapat ay sarado. At sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo exactly kung ano ang mga pintuang iyon. Pero bago iyan, gawin mo ito para sa akin at para sa iyo. Kung nararamdaman mo na sa wakas ay natagpuan mo ang sagot na hinintay mo, magsulat ka rito sa baba sa comments, Padre Pio, buksan mo ang mga pintuan ng aking kasaganaan. Hindi ito pamahiin, ito ay pahayag. Ito ay pagsasabi mo sa espiritual na mundo na ngayon ay magbabago ang mga bagay. At kapag nagsulat ka, mananalangin ako para sa bawat pangalan na lumalabas rito, bawat isa, at mag-subscribe sa channel ngayon. Dahil ang mga video na ipopost ko rito ay ang mga pahayag na ayaw ng kaaway na marating sa iyo. Bawat subscription ay isang gawa ng espiritual na digmaan. Naiintindihan mo? Mag-subscribe ka ngayon. Ngayon, oo, pupunta na tayo sa mahalaga. Ang 3 bagay na kailangan mong itigil kaagad kung gusto mong makitang magbago ang iyong pananalapi. At ipinapangako ko, ang pangatlo ay magpapasyok sa iyo. Ang una na bagay na ginagawa mo at humaharang sa pera mo ay pag-usap tungkol sa kakulangan mo sa pera. Oo, iyan mismo. Paulit-ulit mong ipinapahayag ang iyong kahirapan. Wala akong pera, hindi ko kaya, sobrang mahal lahat. Hindi kakayanin bumili, broke kami, hindi sapat ang pera sa kahit ano. Akala mo ba mga salita lang yan? Akala mo ba simpleng pagrereklamo lang na walang kasalanan? Sinabi ni Padre Pio ang isang bagay na dapat ay nakaukit sa ginto sa mga simbahan. Bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay isang utos na ibinibigay mo sa espiritual na mundo. Ang mga anghel at demonyo ay hindi humahatol sa iyong intensyon.
atensyon, sinusunod nila ang iyong mga pahayag. Nakasulat sa Kawikaan 18:21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang yumayakap dito ay kakain ng bunga nito, ang kanyang bunga. Kumakain ka ng bunga ng iyong sariling mga salita, nagtatanim ka ng kahirapan tuwing ipinapahayag mo ang kakulangan. At pagkatapos ay nagtataka ka kung bakit palagi kang nag-aani ng kakapusan. Hayaan mo akong magkwento ng totoong kwento. Si Maria ay isang babaeng 42 taong gulang, 3 anak, balo. Nagtatrabaho bilang katulong sa 5 bahay. Gumigising ng 4 a.m., umuuwi ng 10 p.m. Matapat, masipag, may takot sa Diyos. Pero tuwing may nagtatanong, kumusta ka? Sumasagot siya, nakaliligtas lang. Alam mo naman, hindi sapat ang pera sa kahit ano. Laging nakakapanginig. Palagi, automatiko na, ugali na, pagkakakilanlan na. Hanggang isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataong magkumpisal sa isang pari na personal na nakakilala kay Padre Pio. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng paring iyon sa kanya? Anak, sinabi sa akin ni Padre Pio noon, kapag ang isang tao ay nagpapakilala sa kahirapan, ikinakasal niya ang sarili sa kahirapan. At iyan ay kasal na hindi pinagpapala ng Diyos. Dahil hindi niya pinili ang kahirapan para sa iyo, ikaw ang pumili sa pamamagitan ng iyong mga salita. Si Maria ay umiyak doon mismo sa confessional dahil sa unang pagkakataon niyang naintindihan, hindi ang Diyos ang humihinto sa mga biyaya. Siya mismo ang humaharang sa pamamagitan ng kanyang pang-araw-araw na pahayag. Binigyan siya ng pari ng ibang penitensya. Sa loob ng 21 araw, kailangan niyang palitan lahat ng pariralang kakapusan ng pahayag ng pananampalataya. Kahit hindi pa nararamdaman, kahit parang kasinungalingan, kailangan niyang ipahayag ang kasaganaan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa unang linggo, wala. Sa pangalawang linggo, natanggal siya sa trabaho sa isa sa mga bahay. Parang lumala pa. Pero nagpatuloy siya sa pagpapahayag. Ang Diyos ang aking tagapagbigay. Natutugunan ang mga pangangailangan ko. Lumalakad ako sa kasaganaan. Sa pangatlong linggo, inalok siya ng isa sa mga amo ng permanenteng trabaho. May kontrata, sweldo na 3 beses na mas mataas. Nagtatrabaho lang ng aksyon na oras sa isang araw sa halip na 18. Aksidente? Swerte? Hindi. Ito ang pagkabasag ng sumpang self-imposed. Ito ang pagsara ng pintuan na siya mismo ang nagpapanatiling bukas sa pamamagitan ng mga salita. Kaya ito ang gagawin mo ngayon. Ititigil mo ang pagpapahayag ng kahirapan. Ganap, radikal. Hindi mahalaga kung delayed ang bayarin. Hindi mahalaga kung wala pa ang pera. Hindi mahalaga kung hindi mo makita kung saan manggagaling. Palitan mo. Wala akong pera nang nagbibigay ang Diyos. Hindi ko kaya nang papunta na ang mga resources. Sobrang mahal ng pinaparami ng Diyos ang mayroon ako. Broke ako ng anak ako ng Diyos na may-ari ng lahat. At ipinapangako ko sa iyo, kapag binago mo ang pahayag, babaguhin mo ang katotohanan. Dahil sa Marcos 11:23, sinabi ni Jesus, sinumang magsabi sa bundok na ito, bumangon ka at magtapon sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi maniwala na mangyayari ang sinasabi niya, gagawin ito para sa kanya. Ang sinasabi, may kapangyarihan ang mga salita mo at ginagamit mo ang kapangyarihang yan laban sa sarili mo, pero iyan lang ang una. At kung ginagawa mo na ito, kung napansin mo na palagi kang nagpapahayag ng kakulangan, maghanda ka. Dahil ang pangalawa ay mas banayad pa at mas mapanira. Ang pangalawang bagay na humaharang sa pera mo ay sobrang karaniwan na siguro ginawa mo ito ngayon at sobrang tinatanggap sa lipunan na walang nagsabi sa iyo na mali ito. Nag-iinggit ka sa kasaganaan ng iba. Hintay. Bago mo sabihin, hindi ko ginagawa yan. Hayaan mo akong ipakita kung paano nagpapanggap ang inggit. Nakakakita ka ng matagumpay na tao at naiisip, siguro may ginawang masama. Nakikita mo ang isang umuunlad at nagrereklamo. Swerte, ipinanganak sa mayaman. Nakikita mo ang tagumpay at bumubulong. Siguro utang hanggang leeg. Nakikita mo ang biyaya sa buhay ng iba at nakakaramdam ng sipol sa dibdib. Iyan ay inggit. Hindi kailangang galit na hayagan. Ang pinakamapanganib na inggit ay ang banayad. Iyan na nagpapanggap bilang realismo, bilang katarungan panlipunan, bilang kritikal na pag-iisip.
At si Padre Pio ay radikal tungkol dito. Sinabi niya, ang inggit ay ang pinaka-epektibong kandado espiritual. Kapag itinanggi mo sa isip ang biyaya ng iyong kapatid, isinasara mo ang iyong sariling pintuan ng biyaya. Dahil sinasabi mo sa Diyos, hindi ako sumasang-ayon sa paraan ng pamamahagi mo ng mga bagay. Naiintindihan mo ang kalubhaan nito? Kapag naiinggit ka, pinagdududuhan mo ang soberanya ng Diyos. Nakasulat sa Santiago 3:16, dahil kung saan may inggit at makasariling ambisyon, doon ay may kaguluhan at bawat uri ng masamang gawain. Kabilang ang masamang gawain ng kahirapan pinansyal sa buhay mo. Hayaan mo akong ikwento kung ano ang nangyari sa isang lalaking nagngangalang Roberto. Si Roberto ay negosyante, nagtatrabaho sa kalakalan, may maliit na tindahan pero matapat. Siya ay practicing Catholic, pumupunta sa misa tuwing linggo, kumukomunyon, nagdadasal ng rosaryo. Pero si Roberto ay may problema, hindi niya matiis na makitang umuunlad ang mga kakumpetensya. Kapag magbubukas ng mas malaking tindahan sa parehong kalye, nagmumuni-muni siya ng emgya araw. Kapag may bumili ng bagong kotse sa kanyang industriya, nagrereklamo siya sa asawa. Siguro nag-e-evas ng buwis. Kapag nakikita ang kasaganaan ng iba, nakakaramdam siya ng hindi may paliwanag na dalamhati. At ang tindahan niya, stagnant. 5 taon na, parehong lugar, parehong kita, parehong problema. Parang may hindi nakikitang kisame sa kanyang buhay pinansyal. Hanggang isang araw, pumunta siya sa spiritual retreat. At sa retreat na iyan, kailangang magkumpisal ng malalim, ganap ng lahat. At nang dumating sa tema ng pananalapi, pinigilan siya ng pare, isang matandang pare, may karanasan, at nagtanong, "Anak ko, kaya mo bang tunay na magsaya kapag nakikita ang isang kapatid na umuunlad?" Si Roberto ay natahimik, at sa katahimikang iyan, naintindihan niya, ang sagot ay hindi. Hindi niya kaya. Nakakaramdam ng sipol, nakakaramdam ng hindi katarungan, nakakaramdam ng inggit. Sinabi ng pari ang isang bagay na nagbago ng buhay niya. "Anak, may batas espiritual na hindi nasisira. Matatanggap mo lang ang ipinagdiriwang mo sa buhay ng iba. Kung hindi mo kaya magsaya sa kasaganaan ng iba, hindi ka maaaring bigyan ng Diyos ng kasaganaan. Dahil alam niya na gagamitin mo ito bilang sandata ng pride at paghatol." Alam mo ba kung ano ang inutos ng pari kay Roberto? Isang hindi karaniwang penitensya. Sa loob ng 40 araw, tuwing makikita o malalaman niya ang isang umuunlad, kailangan niyang itigil ang ginagawa at manalangin para sa pagpaparami ng biyayang yan sa buhay ng taong iyan. "Panginoon, paramihin ang kasaganaan ng aking kapatid. Diyos, buksan ang mas malalaking pintuan para sa pamilyang iyan. Ama, hayaang umapaw ang kanilang mga biyaya." Ang unang mga araw ay nakakasakit. Si Roberto ay umiiyak sa galit habang nagdarasal. Parang peke, parang pakitang tao. Pero sa pangalawang linggo, may nagbago sa puso niya. Sa pangatlong linggo, nagsimula siyang makaramdam ng tunay na saya sa tagumpay ng iba. At sa panglimang linggo, natanggap ni Roberto ang alok ng partnership sa isang investor na 3 beses na palalagin ang negosyo niya. Bigla, hindi niya hinanap. Ang alok ay pumunta sa kanya. At sa susunod na 6 na buwan, lahat ng nakabara ng maraming taon ay nagalaw, naaprubahan ng kredito, mas magandang suppliers, bagong customers, pagpapalawak. Aksidente? Hindi. Ito ang pagkabasag ng espiritual na harang na tinatawag na inggit. Kaya ito ang matigas na katotohanang kailangan mong marinig. Kung hindi mo kaya magsaya sa tagumpay ng iba, hindi mo kailanman mabubuhay ang sarili mong tagumpay. At bibigyan kita ng test ngayon. Isipin ang taong iyan na alam mong umuunlad, yung nagdudulot ng kaunting discomfort kapag nakikita mo ang mga tagumpay niya. Kaya mo ba ngayon na manalangin ng tapat para paramihin ng Diyos ang biyaya niya? Kung nag-alangan ka, kung nakaramdam ng resistance, natuklasan mo lang ang pangalawang harang sa buhay mo pinansyal. Pero ang magandang balita ay, ngayon alam mo na at ang alam mo, maaari mong basagin. Mula ngayon, tuwing makikita mo ang kasaganaan ng iba, ipagdiriwang mo ito. Magpapasalamat ka sa Diyos sa biyayang iyan. Mananalangin ka para sa pagpaparami at mapapansin mo ang mga pintuan na nagbubukas sa iyong buhay.
dahil nakasulat sa Kawikaan 11:25 mo, ang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad at ang nagdidilig ay didiligan din. Didiligan din kapag dinidilig mo ang kasaganaan ng iba sa pamamagitan ng pagdiriwang at panalangin, didiligan ka ng Diyos. Ngayon, huminga ng malalim dahil kung akala mo mahirap ang dalawang ito, hindi ka handa sa pangatlo. Ang pangatlo ay ang pinakamadaya, ang pinakamapangbanib, at ito ang babaliktarin lahat ng itinuro sa iyo. Ang pangatlo. Sinabi ni Padre Pio na ito ang pinakamahirap tanggapin dahil laban ito sa lahat ng itinuturo ng popular na relihiyon. At kapag ihahayag niya ito, ang mga tao ay nasyosyok, ang iba pa ay na-o-offend, pero iginiit niya dahil alam niya, nakita niya sa confessional, sa espiritual na payo, sa mga pahayag na natanggap niya. Ang pangatlong bagay na humaharang sa pera mo ay romanticize mo ang kahirapan na parang kabutihan ito. Ipinagmamalaki mo ang pagiging mahirap. Nagpapakilala ka sa kakapusan na parang ginagawa kang mas banal. Naniniwala ka sa kaibuturan ng puso mo na ang pagiging mahirap ay naglalapit sa iyo sa Diyos at ang pagkakaroon ng pera ay maglalayo sa Kanya. At iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na naitanim ng kaaway sa simbahan. Sinasabi mo ang mga ganito, mapalad ang mga mahirap, mas madali para sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Ang mga mayaman ay hindi makakapasok sa kaharian. Ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Si Jesus ay mahirap. At ginagamit mo ang mga pariralang ito upang bigyang katwiran ang iyong kahirapan, upang makaramdam ng superior espiritual habang hindi makabayad ng bills, upang lumikha ng pagkakakilanlan sa paligid ng iyong kakulangan. Si Padre Pio ay brutal tungkol dito. Sinabi niya, ang kahirapang pinuri ni Kristo ay hindi ang kahirapan. Ito ay ang detachment. Maaari kang magkaroon ng marami at hindi ma-attach. At maaari kang walang-wala at maging alipin ng kakulangan. Ang pinakamasamang kahirapan ay hindi sa bulsa. Ito ay sa isip na sumasangayon sa kakapusan. Naiintindihan mo ang pagkakaiba. Kahirapan sa espiritu na pinuri ni Jesus. Hindi ma-attach, hindi pinangungunahan ng pera, kahirapan pinansyal na kinabubuhay mo. Walang resources, nabubuhay sa patuloy na pangangailangan. Ganap na magkaiba ang mga ito. Si Jesus ay hindi mahirap sa kahulugan ng miserable. Mayroon siyang pitaka para sa grupo. Juan 12:6. May mga mayamang tao na sumusuporta sa kanya. Lucas 8:3. May tunika siyang sobrang halaga na pinagsapalaran ng mga sundalo sa halip na punitin. Juan 19:23-24. Ang ordinaryong tunika ay pinupunit at pinaghahati-hati. Ang sa kanya ay masyadong mahalaga para dito. At higit pa, sa 1 Corinto 8:9 nakasulat, dahil kilala ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman, para sa inyo ay naging mahirap, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman kayo. At basahin ulit, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman kayo. Ang sakripisyo niya ay para magkaroon ka ng kasaganaan, hindi para mabuhay ka sa sanctified na kahirapan. Hayaan mo akong ikwento ang pinakamasakit na kwentong narinig ko tungkol dito. Si Padre Miguel ay isang dedicated na pari, 30 taon sa pagkapari. Mahal ang Diyos. Mahal ang mga mahirap, nabubuhay ng simple. Pero si Padre Miguel ay nagkaroon ng mapanganib. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kahirapan. Nakakaramdam siya ng superior sa mga pari na tumatanggap ng donations, na may sasakyan, na nabubuhay ng mas komportable. Palagi siyang nangangaral tungkol sa panganib ng kayamanan, tungkol sa kabanalan ng simplicity. At banayad, hinuhusgahan niya ang mga may higit sa kanya. Ang kanyang parokya ay maliit, mahirap, may tumutulo sa kisame, pero tinatanggihan niya ang renovations. Ang simbahan ng mga apostoles ay walang luxury, sabi niya. Hanggang isang araw, isang pamilya sa komunidad, simpleng pamilya, matapat, nagkaroon ng medical emergency. Ang 8 taong anak ay kailangan ng urgent surgery, mahal, at wala silang pera. Pumunta sila kay Padre Miguel upang humingi ng tulong. Humingi na maging bridge sa ilang benefactor, ilang institution. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Mga anak ko, sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ninyo. Kung gusto niya, gagaling ang bata.
magdasal tayo at magtiwala. Umalis ang pamilya na wasak, desperado, at sa parehong linggo, isang businessman sa bayan, isang lalaking palagi niyang hinuhusgahan dahil mayaman at makamundo, nalaman ang kwento at binayaran ang buong surgery. Walang ingay, walang hinihingi. Nakaligtas ang bata, pero may nagbasag kay Padre Miguel noong araw na iyan dahil napansin niya ang mayaman at makamundong tao ay naging instrumento ng Diyos. At siya, ang mahirap at banal na pari, ay naging walang kwenta. Si Padre Miguel ay humanap ng spiritual director, isang mas matandang pari, at nagkumpisal ng lahat. Ang pride na nakabalat kayo bilang humility, ang paghatol na nakabalat kayo bilang sanctity, ang romantisasyon ng kahirapan. At sinabi ng matandang pari ang isang bagay na sinabi ni Padre Pio Decada na ang nakalipas, "Anak ko, hindi ka tinawag ng Diyos na maging mahirap, tinawag ka niyang maging malaya." At ang isang tao na walang resources ay hindi malaya. Siya ay limitado. Limitado sa pagtulong, limitado sa paglilingkod, limitado sa pagtupad ng misyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Noong araw na yan, umiyak si Padre Miguel. Umiyak para sa mga taong nasayang. Umiyak para sa mga taong hindi niya natulungan. Umiyak para sa pride na tinawag niyang virtue at nagbago siya. Nagsimula siyang tumanggap ng donations, nag-renovate ng simbahan, lumikha ng emergency fund para sa komunidad. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang parokya ay umunlad. Mas maraming tao ang dumating, mas maraming buhay ang nagbago, mas malaking impact ang nalikha dahil ang pera ay tool lang at ang tools ay hindi banal o makasalanan, nakadepende sa ginagawa mo sa kanila. Kaya tinatanong kita ngayon, ipinagmamalaki mo ba ang pagiging mahirap? Nakakaramdam ka ba ng mas espiritual dahil wala ka? Hinuhusgahan mo ba ang mga may higit sa'yo? Ginagamit mo ba ang mga talata sa Biblia upang bigyang katwiran ang iyong kahirapan? Kung oo ang sagot sa alinman sa mga ito, natuklasan mo ang pinakamalaking harang sa buhay mo pinansyal dahil hindi gusto ng Diyos ang mga anak na miserable. Gusto niya ang mga anak na umunlad, na gumagamit ng kasaganaan upang palawakin ang kaharian. Nakasulat sa 3 Juan 1:2, "Minamahal, nais ko na umunlad ka sa lahat ng bagay at maging malusog gaya ng umuunlad ng iyong kaluluwa sa lahat ng bagay, kabilang ang pananalapi." Pero ito ang magandang balita: kung kinilala mo ang harang na ito, kung kinilala mo na romantize mo ang kahirapan, nagbigay ka lang ng una na hakbang sa kalayaan dahil iniwan ni Padre Pio ang isang protokol, isang landas ng 7 araw na nagsasara ng 3 pintuang ito at nagbubukas ng mga gripo ng langit sa iyong buhay pinansyal. At sa mga susunod na minuto, ituturo ko sa iyo exactly kung ano ang gagawin. Ngayon alam mo na, ang 3 pintuan ay nakilala na. Pintuan 1, mga pahayag ng kahirapan. Pintuan 2, inggit sa kasaganaan ng iba. Pintuan 3, romantisasyon ng kahirapan bilang virtue. At sinabi ni Padre Pio ang isang makapangyarihang bagay: alamin ng problema ng walang aksyon ay mas masama kaysa sa ignoransya. Ito ay paghihimagsik. Dahil ngayon, alam mo na kung ano ang inaasahan sa iyo ng Diyos. Kaya dumating na ang oras ng aksyon at ibibigay ko sa iyo ang exact protocol na iniwan ni Padre Pio. Hindi teorya, hindi filosofiya, mga konkretong aksyon na gagawin mo sa susunod na 7 araw. Bakit 7 araw? Dahil 7 ay ang bilang ng kabuuan sa Biblia. Nilikha ng Diyos ang mundo sa 7 araw, bumagsak ang Jericho sa ika-7 araw. Lumublob si Naaman ng 7 beses at gumaling. Ito ay 7 araw ng espiritual na pagbabalik tanaw sa iyong pananalapi. Kaya kumuha ng papel at ballpen ngayon, hindi mamaya. Ngayon, dahil isusulat mo ang bawat hakbang at susundin mo ng eksakto. Protokol ng 7 araw ni Padre Pio para sa pag-unblock pinansyal. Paghahanda ngayon bago matulog, bago simulan ang protokol, kailangan mong gumawa ng espiritual na paglilinis sa iyong bahay. Hakbang 1,
pagkilala. Kumuha ng 3 piraso ng papel. Sa bawat isa isulat, papel 1, lahat ng mga salitang kahirapan na ipinahayag ko. Papel 2, lahat ng inggit na naramdaman ko sa kasaganaan ng iba. Papel 3, lahat ng pride na mayroon ako sa aking kahirapan. Hindi kailangang ilis lahat ng detalyado. Ito ay simboliko. Kinikilala mo ang mga harang. Hakbang 2, paglilinis. Kung may holy water ka, maglagay ng 3 patak sa bawat papel habang sinasabi, sa pangalan ni Jesus, tinalikuran ko ang harang na ito. Binabasag ko ang pintuang ito. Pinapalaya ko ang sarili ko mula sa kulungang ito. Kung wala, gumamit ng ordinaryong tubig habang nagdarasal. Panginoon, linisin mo ang aking isip, puso at mga salita mula sa mga kasinungalingan na nagpanatili sa akin na nakakulong. Hakbang 3, pagwasak. Sunugin ang 3 papel ng ligtas sa lababo o balde na may tubig malapit. Habang nagsusunog, sabihin ng malakas, gaya ng papel na ito na nagiging abo, lahat ng sumpang self-imposed sa aking pananalapi ay winasak ngayon sa pangalan ni Jesucristo. Itapon ang abo sa basura o sa lupa. Huwag magtago. Ang nabasag ay hindi maaaring itago. Araw 1, linggo, ang araw ng pahayag. Ang unang araw ay tungkol sa pag-reprogram ng iyong bibig. Umaga, pagkagising, bago magsalita ng anumang iba, nakatayo, tumitingin sa itaas, ipahayag ang mga salitang ito ng 7 beses. Anak ako ng Diyos na may-ari ng lahat. Lahat ng sa Kanya ay akin sa pamamagitan ng mana. Ang Panginoon ay aking pastol at walang kulang sa akin. Huwag bumulong, ipahayag ng may authority sa buong araw. Tuwing mararamdaman mo ang tukso na magsalita tungkol sa kakulangan, hirap o kakapusan, itigil, huminga, at palitan ng sa halip na wala akong pera, papunta na ang aking resources. Sa halip na mahira, binubuksan ng Diyos ang mga daan. Sa halip na hindi kakayanin, nagbibigay ang Diyos. Magdala ng papel sa bulsa na nakasulat, ngayon ipinapahayag ko ang buhay upang ipaalala sa iyo. Gabi, bago matulog, basahin ng malakas ang Salmo 23 ng buo at tapusin ng Padre Pio, ipamagitan mo ako upang matuto akong gamitin ang bibig ko bilang instrumento ng biyaya at hindi ng sumpa. Araw 2, Lunes, ang araw ng pagpapatawad. Ang pangalawang araw ay tungkol sa pagbasag ng inggit. Umaga, gumawa ng listahan sa isip o nakasulat ng trekang tao na alam mong umuunlad at sa kaibuturan nagdudulot ng discomfort sa iyo. Maaring kapitbahay, katrabaho, kamag-anak, kakilala sa social media, 3 tao. Sa buong araw, para sa bawat isa sa kanila, manalangin ng tiyak. Panginoon, paramihin ang kasaganaan ni pangalan. Buksan ang mas malalaking pintuan. Ibuhos ang umapaw na biyaya at gamitin ang buhay niya bilang patutuo ng iyong kapangyarihan. Masasaktan sa simula, parang peke. Gawin pa rin. Hapon, basahin ng Santiago 3:13 tungkol sa karunungan mula sa itaas laban sa inggit mula sa impyerno. Gabi, manalangin ng ganito, Ama, patawarin mo ako sa bawat pagkakataon na lihim akong natuwa sa pagkabigo ng iba o nalungkot sa tagumpay ng iba. Linisin mo ang puso ko mula sa inggit. Turuan mo akong magdiwang ng mga tagumpay ng aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Araw 3, Martes, ang araw ng pagharap. Ang pangatlong araw ay ang pinaka-mahirap. Ito ang araw ng pagharap sa romantisasyon ng kahirapan. Umaga, basahin ng malakas ang 2 Korinto 8 at 3 Juan 1:2. Hayaang pumasok ang katotohanan, gusto ng Diyos na umunlad ka. Sa buong araw, sumulat sa isang papel, tinalikuran ko ang pride na nakabalat kayo bilang humility. Tinalikuran ko ang peking sanctity ng kahirapan. Tinatanggap ko na gusto akong palaguin ng Diyos upang mas makapaglingkod ako sa kaharian. Pumirma, lagyan ng petsa. Hapon, gawin ang mental exercise na ito. Isipin ang sarili mo na may resources. May sobrang pera, bayad ang mga bills, may kakayahang tumulong sa iba. Ngayon magtanong, magiging mas masamang tao ba ako? Kung ang sagot ay hindi, mayroon kang pagkumpirma. Ang problema ay hindi ang pera. Ito ay ang attachment o kakulangan nito. Gabi, manalangin. Panginoon, patawarin mo ako sa pagtawag na virtue, sa simpleng conformity, sa paggamit ng iyong salita upang bigyang katwiran ang aking kulungan. Tinatanggap ko ang iyong kalooban ng kasaganan
kasaganaan sa buhay ko, hindi para sa aking ego, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Araw 4, Miyerkules, ang araw ng pagtatanim. Ang ika-4 na araw ay tungkol sa pagtatanim. Umaga, basahin ang Lucas 6:38. Magbigay kayo at bibigyan kayo. Sa buong araw, magtatanim ka. Kahit gaano kaliit, magbibigay ka ng isang bagay, isang offering sa simbahan kahit simboliko, tulong sa isang nangangailangan, donasyon sa isang cause. Hindi mahalaga ang halaga. Ang aksyon ang mahalaga. Habang nagbibigay, ipahayag. Binabasag ko ang mindset ng kakapusan. Alam kong ang pagbibigay ay pagtanggap. Pinagkakatiwalaan ko na pinaparami ng Diyos ang binhi ng nagtatanim. Hapon, basahin ang 2 Korinto 9:6-11 tungkol sa masaganang pagtatanim. Gabi, magpasalamat. Ama, salamat dahil ang itinanim ko ngayon ay aanihin ng multiplikado. Salamat dahil ikaw ay tapat sa mga nagtitiwala sa iyo. Salamat sa ani na papunta na. Araw 5, Huwebes, ang araw ng pag-aalay. Ang ika-5 araw ay tungkol sa pag-aalay ng iyong pananalapi sa Diyos. Umaga, paghiwalayin ng iyong wallet, card, cellphone, kung saan ka nagtransact, anumang simbolo ng iyong pera, ilagay lahat sa mesa. Ritual ng pag-aalay. Ilagay ang kamay sa mga bagay na ito at manalangin. Panginoong Hesukristo, iniaalay ko sa iyo ang aking pananalapi. Lahat ng pumapasok, lahat ng lumalabas ay nasa ilalim ng iyong authority. Hindi ako ang may-ari, ako ay tagapamahala. Gamitin mo ang pera ko para sa iyong kaluwalhatian. Protektahan ang aking mga entrada, idirekta ang aking mga salida, at paramihin ang aking resources ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung may holy water, gumawa ng sign of the cross sa mga bagay. Sa buong araw, tuwing gagastos o tatanggap ng pera, sabihin sa isip, ito ay iniaalay sa Panginoon. Gabi, basahin ang Kawikaan 3:9-10 tungkol sa pagparangal sa Panginoon sa iyong mga ari-arian. Manalangin, Padre Pio, turuan mo akong pamahalaan ang mga biyaya ng Diyos ng may karunungan, pagkabukas palad at responsibilidad. Araw 6, Biyernes, ang araw ng patutuo. Ang ika-6 na araw ay tungkol sa pagpatpatutuo. Umaga, ipahayag, ako ay buhay na patutuo ng provisyon ng Diyos. Ang aking buhay pinansyal ay patunay ng kanyang pangangalaga. Sa buong araw, magkwento sa hindi bababa sa isang tao kung ano ang ginagawa mo, ang protokol, ang pagbabago, ang desisyon na basagin ang mga harang. Hindi kailangang sermon, maaaring simple. Alam mo, natuklasan ko na humaharang ako sa sarili kong mga biyaya pinansyal at gumagawa ako ng 7-day process upang baguhin ito. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pagpapahayag ay prophetic. Ito ay pampublikong pahayag na nagsasara ng mga pintuan pabalik. Hapon, kung gumagamit ka ng social media, mag-post, hindi kailangang detalyado. Gumagawa ang Diyos ng bago sa aking pananalapi. Naniniwala ako sa mga himala. Gabi, basahin ang Apokalipsis 12:11. At tinalo nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutuo. Manalangin, Panginoon, hayaang ang buhay ko ay patutuo ng iyong kapangyarihang tagapagbigay. Hayaang makita ng iba sa akin ang patunay na hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak. Araw 7, Sabado, ang araw ng pahinga at pasasalamat. Ang ika-7 araw, gaya ng pagpapahinga ng Diyos, ay pahinga ka sa katiyakan ng tagumpay. Umaga, huwag magpahayag, huwag humingi, pasalamatan lang. Ama, salamat dahil tapos na. Salamat dahil nagsara ang mga pintuan at nagbukas ang mga gripo. Salamat dahil ako ay bagong nilalang pinansyal. Salamat sa kasaganaang papunta na. Nagpapahinga ako sa iyong pangako. Amen. Sa buong araw, gumawa ng bagay na nagdudulot ng kapayapaan. Maaaring paglalakad, prolonged na panalangin, pagbasa ng Biblia nang walang pressure, simpleng pahinga, huwag pilitin ang results, magpahinga sa pananampalataya. Gabi, basahin ang Filipos chapter 19. At ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan, sa kaluwalhatian, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ipahayag sa huling pagkakataon sa protokol, tapos na, nagsara ang mga pintuan, winasak ang mga harang, lumalakad ako ngayon sa kalayaang pinansyal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Natanggap mo lang ang buong protokol,
7 araw, 7 hakbang, 7 pagkakataon na basagin ang humahadlang sa'yo ng maraming taon. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, ang protocol na ito ay gumagana lang kung gagawin mo. Walang kwenta ang pag-iimbak, walang kwenta ang balang araw. Simulan ngayon, nakatanggap na ako ng daan-daang mensahe mula sa mga taong gumawa nito. At alam mo ba kung ano ang sinasabi nila? Mga lumang utang na pinatawad sa unang linggo, mga alok ng trabaho na biglang lumabas, pera na nakalimutan na natagpuan, mga oportunidad na nakabara na nagbukas, isang kapayapaang pinansyal na hindi nila naramdaman ng maraming taon. Hindi magic. Ito ay pagsunod. Ito ang pagsara ng mga espiritual na pintuan na pinanatili mong bukas. At gusto kong malaman mula sa iyo, kaya gawin ito. Kapag simula mo ang protocol, pumunta ka rito sa comments at sumulat. Ngayon binabasag ko ang mga harang sa pangalan ni Jesus. At sa ika-7 araw, kapag tapos mo, bumalik ka rito at sumulat. 7 araw, mga pintuan sarado, mga gripo bukas. Gusto kong makita ang iyong patotoo. Gusto kong manalangin para sa iyo. At gusto kong makita ng iba at ma-inspire. Pero bago ka umalis, bago mo simulan ang 7 araw na paglalakbay na ito, gagawin natin ang isang bagay ng sama-sama ngayon. Gagawa ako ng panalangin at ulitin mo ako, hindi lang sa isip, ng malakas dahil may kapangyarihan ang boses mo. Ang bibig mo ay instrumento ng decree, kaya itigil ang lahat ng ginagawa mo. Kung nakahiga ka, bumangon. Kung nakaupo, tumayo. Ilagay ang kamay sa dibdib. Huminga ng malalim, ipikit ang mga mata at ulitin mo ako, Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos na buhay, hari ng universo at may-ari ng lahat ng umiiral. Dumating ako sa harap mo ngayon, hindi bilang pulubi, kundi bilang anak, bilang tagapagmana ng iyong kaharian. Panginoon, kinikilala ko na nagpanatili ako ng mga pintuan na bukas. Mga pintuan na ako mismo ang nagbukas sa aking mga salita, sa aking inggit, sa aking pride na nakabalat kayo bilang humility. At ngayon, isinasara ko ang mga pintuang iyan. Sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang bawat sumpang self-impose sa aking pananalapi. Binabasag ko ang bawat salitang kahirapan na ipinahayag ko. Binabasag ko ang bawat inggit na humarang sa aking mga biyaya. Binabasag ko ang bawat pride na nag-romanticize sa aking kahirapan. Panginoon, patawarin ang aking ignoransya. Patawarin ang aking paghihimagsik. Patawarin ang bawat pagkakataon na ginamit ko ang iyong salita upang bigyang katwiran ang aking kulungan. At ngayon, Ama, binubuksan ko ang aking puso sa iyong kalooban ng kasaganaan sa buhay ko. Hindi para sa aking ego, hindi para sa aking pride, kundi upang ako ay maging instrumento sa iyong mga kamay. Hayaang ang perang darating ay gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Hayaang ang mga resources na darating ay maglingkod sa kaharian. Hayaang ang kasaganaang darating sa akin ay umapaw sa mga nangangailangan. Padre Pio, banal na mandirigma na nakipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan, na nagdala ng mga sugat ni Kristo, na nakakilala ng mga lihim ng espiritual na mundo, ipamagitan mo ako ngayon. Iharap ang aking panalangin sa harap ng trono. Makipaglaban sa tabi ko laban sa mga kapangyarihan na humaharang sa aking pananalapi. Turuan mo akong pamahalaan ang mga biyaya ng Diyos ng may karunungan. Maria Santissima, Ina ni Jesus at Ina ko, Reyna ng langit at lupa, takpan mo ako ng iyong mantle. Protektahan ang aking pamilya mula sa bawat atake ng kaaway. Bantayan ang aming mga entrada at salida at hayaang walang resource na ipinadala ng Diyos ang masayang, manakaw o mailigaw. Ipinapahayag ko ngayon, lahat ng pintuan ng harang ay sarado, lahat ng gripo ng langit ay bukas, lahat ng resource na nakaretain ay palaya, lahat ng biyayang delayed ay darating. Hindi ako mahirap, hindi ako miserable, hindi ako walang tulong. Ako ay anak ng Diyos na may-ari ng lahat at lahat ng sa Kanya ay akin sa pamamagitan ng mana. Sa pangalan ng Ama na lumikha ng ginto at pilak, sa pangalan ng Anak na nagbayad ng presyo ng aking redemption, at sa pangalan ng Espiritu Santo na gumagabay sa akin sa buong katotohanan. Amen. Ngayon buksan ang mga mata mo, huminga ng malalim. Gagawin mo lang ng isang pahayag sa espiritual na mundo. Narinig ng mga anghel, nanginginig ang masama,
at sinelyo ng Diyos sa kanyang authority. Mula ngayon, magkaiba na ang mga bagay. Hindi ka na ang parehong tao na nagsimula ng video na ito. Alam mo ang katotohanan, at ang katotohanan gaya ng sinabi ni Jesus, nagpapalaya. Sa mga susunod na araw, magsisimula kang makakita ng signs, mga ideya na biglang lumabas, mga oportunidad na lumalabas na aksidente, mga tao na humahanap sa iyo ng proposals, mga utang na nalulutas ng hindi maipaliwanag, isang kapayapaan sa iyong pananalapi na hindi mo naramdaman ng maraming taon. Iyan ang mga signs na nagbukas ang mga gripo. Huwag mag-alinlangan, huwag magduda, tanggapin. At tandaan, ang 7 araw na protocol ay nagsisimula ngayon. Huwag ipagpaliban dahil ang procrastination ay bukas na pintuan ulit. At gumawa ng isang bagay, ibahagi ang video na ito sa 3 tao na alam mong nakikipaglaban pinansyal. 3 tao na kailangang marinig ito dahil kapag ibinabahagi mo ang kalayaan, pinaparami mo ang sarili mong kalayaan. Hindi ito pamahiin. Ito ay espiritual na batas. Ang itinanim mo, aanihin mo. At kung gusto mong magpatuloy na tumanggap ng mga pahayag na ganito, mga pahayag na ayaw ng kaaway na marating sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang bell. Dahil sa susunod na video, ihahayag ko sa iyo ang isang bagay na sinabi ni Padre Pio tungkol sa isang bagay na nasa bahay mo at umaakit ng sakit, hindi mo inaakala. At kapag nalaman mo, maiintindihan mo ang marami. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan. Hayaang magningning ang kanyang mukha sa iyo at maawa sa iyo. Hayaang itaas niya ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. At hayaang ang iyong pananalapi ay mula ngayon salamin ng kasaganaan ng Ama. Pumunta ka ng may kapayapaan at pumunta ng may kasaganaan. Ako si sabihin ang iyong pangalan at hanggang sa susunod na video, hayaang ipamagitan ka ni Padre Pio, hayaang takpan ka ni Maria at hayaang si Jesus ay laging Panginoon ng iyong buhay at ng iyong pananalapi. Manatili sa Diyos.